Ako si Liz, isa sa mga working businesswoman na palaging naglalaan ng oras para makapakinig. Ito kasi ang isa sa libangan namin at talaga namang affected kami sa pagdadrama ng inyong magagaling na voice talents. Kaya nga sa inyo ako sumulat, isa kong Filipino-Chinese. Ang ama ko ay isang purong Chinese mula sa Shanghai, habang ang ina ko naman ay taga Iloilo pero nagtayo sila sa kanyang pamilya sa Binangonan, Rizal. Mayroon kaming negosyong poultry doon at yun ang nagpaaral sa akin at sa mga kapatid ko. Anyway, nakapagtapos ako ng college sa isang sikat na universidad sa Maynila at maswerteng napasok noon bilang executive secretary sa isang kumpanya. Doon ko nakilala ang mga amo kong half-Chinese na sila Nelson at Parsor. Magkapatid sila pero magkaibang pag-uugali. Samantala, kasabay ng pagtatrabaho ko ay siya namang pagkalugi ng poultry farm namin. Kaya naman nagkandabaon-baon kami sa utang to the extent na rerematahin na ng bangko ang mga ari-arian namin. Hindi ko alam noon kung kanino ako hihingi ng tulong. Buti na lamang at may nagpresintang Anghel de la Guardia. Good afternoon, Sir Arthur. You're late. Traffic ba sa labas? Opo, sir. Pasensya na po It's okay. Have a seat. Thank you, sir. Anyway, bala ko sanang dalhin ka dun sa isang mamahaling restaurant kaso naisip ko baka hindi ka sanay kumain dun. Kaya nag-decide na lang ako na dito na tayo sa fast food magkita. Anyway, I ordered food. Eto, I hope you like it. Salamat, sir. Pagpasensyahan mo na kung inistorbo pa kita sa trabaho mo. Kaya kita inimbitahan dito ngayon para may ilapit ako sa'yo na alam kong may kinabang tayong dalawa. Pero bago yung lahat, kamusta ang trabaho mo bilang secretary ni Nelson? Ayos naman po. Mabait naman pong boss si Sir Nelson. Talaga? How about your family? Kamusta sila? Hindi ko po ma-i-deny na hindi po sila okay. Kwento ko na rin po yun kay Sir Nelson. I know. Naikwento na rin sa akin ni Nelson yung tungkol sa problema niyong mag-anak. Malapit na palang rematahin ng bangko ang properties niyo sa Binangonan. Kasi hindi kayo nagbabayad ng inutang niyo. Ganun na nga po. Umutang po kasi yung mga magulang ko sa bangko para sa poultry business namin. Kaso, nalugi po kami nung nasalanta yung poultry farm namin. Nung bagyong Ondoy po. Sabi na rin sa akin ng kapatid ko na hanggat maaari ay ayaw mawala ng ama mo yung lupa niyo. Kasi minana pa niya to mula dun sa mga magulang niya. Kaya lahat kayo ay gumagawa ng paraan para lang makabayad ng pinagkakautangan niyo dun sa bangko. Yung problema mo yung dahilan kung ba't kita inimbitahan ngayon. I'm willing to help you. Sigurado po kayo, sir? Babayaran ko lahat ng pagkakautang niyo sa bangko. Aside from that, bibigyan ko rin ng mga magulang mo ng puhunan para magsimula ulit ng poultry business niyo sa Binangonan. Talaga po, sir? Naku, nakakaya naman po sa inyo. Gagawin ko yun, Liz. But in one condition. Ano po yun, sir? Siguro naman aware ka sa kaugaliang Chinese na since puro Chinese ang ama mo, di ba? Opo, sir. Alam mo naman siguro na isa sa mga kaugalian ng mayayamang pamilyang Chinese tulad namin ang arranged marriages. If I'm not mistaken, your parents were both products of an arranged marriage. Am I right? Yes, sir. At yun ang problema ko ngayon, Liz. Pinagkasundo ako na pakasalan ng isang babaeng hindi ko naman mahal. And my family wanted me to marry that woman para lang palakasin ang negosyo namin. Siyempre, tumutol ako. Eventually, sumuko rin sa kapipilit na sa akin since I was born a spoiled brat. They allowed me na baliin yung pinagkasunduan but in one condition. Kailangan kong maghanap ng babaeng pakakasalan ko within 1 month. Or else, hindi nila ako pamamanahan. Grabe naman po yun, sir. Find the bride in 1 month. Ang hirap ng challenge nun. Obviously, my parents wanted to play games with me. Pues, tinanggap ko ang hamon nila. Sir, sa tingin ko naman po kahit na hindi na po kayo pamanahan ng mga magulang nyo, makakasurvive na po kayo eh. Di ba mayaman na po kayo on your own? I know, but still, I need to fight for my own rights. Hindi sa pagiging ganid sa pera, pero kailangan kong ipaglaban yung karapatang nararapat sa akin kasi anak nila ako. Sir, ano po yung maitutulong ko sa inyo? That's exactly what I want to talk to you about. Hihingin ko yung tulong mo. You will be my wife. Aha?
seryoso po kayo, sir? Hindi pa ba ako seryoso sa puntong to? Pero sir, bakit po? Bakit ako? Kasi you seem to be a perfect candidate. What? Graduate ka of Business Administration, one of the top universities in the country. A 23-year-old ambitious, hardworking, and patient woman. And besides, may dugo kang Chinese. I'm sure hindi tututol sa'yo ang magulang ko. Pero sir... Don't you worry, Liz. Magiging palabas lang ang lahat. Oo, magpapakasal tayong dalawa sa US, but I won't touch you or force you into anything. Hindi rin kita pipilitin na sumama sa akin. In other words, papel lang yung pagkakabuklod natin. Besides, bago tayo makasal, I will contact my attorney to arrange a prenuptial agreement between us to safeguard both our interests. Then kapag naikasal na tayo, hahayaan na kitang gawin lahat ng gusto mo. Bibigyan kita ng pera. Kung gusto mong mangibang bansa ka, hindi kita pipigilan. And then, kapag nakuha ko na yung mana ko, saka tayo magpapafile ng divorce. Ganun lang. Parang hindi ko po yata kaya yan. Kaya mo yan, Liz. You're a brave woman. At saka isipin mo to. Gagawin mo to para sa mga magulang mo. Mababawi niyo yung lupain niyo at makakapagsimula kayo ulit. By the way, itong magiging palabas natin, tansya ko, it will only last 5 to 7 years. What? Pero tansya ko na hindi to aabot na 10 taon. Besides, I know hinahanda na ng ama ko ang last will niya. Kaya madaling matatapos tong palabas natin. So, ano Liz? Will you be my contract wife? Pag-iisipan ko po, Sir Arthur. Pag-isipan mong mabuti, Liz. Sinisigurado ko sa'yo, hindi mo pagsisisihan to. Noong una talaga ay hindi ko nagustuhan ang proposal sa akin ni Arthur. At kung mukha kang pera, very tempting talaga ang offer na yun. Pero hindi ako ganong klase ng tao, kaya nag-alinlangan talaga ako sa pagtanggap sa offer. Kaso, napilitan na rin akong tanggapin yon kinalaunan kasi gipit na talaga kami at yun na lang talaga ang natitirang option. In other words, I agreed to become a contract wife. Agad na pinaghandaan ni Arthur ang kasal namin. Samantala, everyone was shocked and surprised sa biglaan naming pagpapakasal. Marami akong narinig negative comments from Arthur's Chinese relative. Na kesyo, kaya ko raw pinakasalan si Arthur ay dahil sa pera. Gustuin ko mang magalit pero hindi ko magawa because I admit totoo naman yung sinasabi nila na pera lang ang dahilan kaya naman ako nagpakasal kay Arthur. Samantala, tiniis ko lahat ng mga masasakit na salitang binibitawan nila sa akin at sa halip ay nagbibingi-bingihan na lamang ako. Pero may pagkakataon din talagang hindi ko maiwasan na masaktan tulad na lamang isang araw. Ma, sigurado po ba kayo? Kahit man lang magkape kayo. Hindi na. Sa susunod na lang siguro. Pupunta pa kasi ako sa mga ko. Alam mo na, kaunting kasino. Oh, sige po. Bahala po kayo. Nasa na nga pala ang asawa mo? Nasa kusina lang po si Liz. Ayun, katulong si Inyang sa pagluluto. Arthur, anak, mag-usap nga muna tayo sandali habang wala yung asawa mo. Ano po bang pag-uusapan natin, Ma? Teka, tungkol po ba to kay Liz? Ano bang pumasok sa utak mo at pinakasalan mong babaeng yan? Here we go again. Ma, please, tanggapin niyo naman yung asawa ko. No, Arthur. Kahit kailan, hindi ko matatanggap ang pasahang babaeng yan. Ma, nanggaling man sa mahirap na pamilya si Liz, maayos naman at marangal naman po sila. Ano bang nakita mo sa babaeng yan? At yan ang pinili mong pakasalan sa halip na si Luna? Tignan mo nga, naturingang may dugong Chinese yung asawa mo hindi naman marunong magsalita ng lengguwahe natin. Please, stop it. Pinakasalan mo ang isang hamak na sekretarya ni Nelson? Ano bang nakain mo ha, Arthur? Ma, desisyon ko pong pakasalan si Liz. Please, respect it Kung naman. si Luna lang sanang pinakasalan mo, di mas malago pa sana ngayon ang negosyo natin. Iyang asawa mo, ano bang maibibigay na karangalan yan sa pamilya natin, ha? Wala! Ma naman, please. Isa yan sa mga ayaw ko sa inyo Mahilig kayong magdikta. Yes, I might be your son, but still, wala pa rin kayong karapatan na diktahan ng buhay ko. Yan ba ang tinuturo sa'yo ng magaling mong asawa, ha? Ma, I respect you. At ayaw ko makapagsalita pa ng masasakit sa inyo. But, Ma, please understand me. I love Liz. So, please, respect it Mahal naman. mo ba talaga yung asawa mo? O pinakasalan mo lang siya para magrebelde sa amin ng ama mo? Mawag naman po kayo mag-isip ng ganyan. Frankly speaking, Arthur, I don't believe that you love that woman. Alam kong pinakasalan mo lang ang babaeng yan to get your inheritance and at the same time para makapagrebelde sa Ma, kayo amin ng lang papa yung mo. nag-iisip ng ganyan. Hindi ba naman totoo yon, Arthur? Bata ka pa lang, kilala na kita.
Alam ko ang pag-uugali mo. I know, hindi mo mahal ang babaeng yan. Ma, nagkakamali po kayo. Mahal ko po si Oh, Liz. come on, Arthur. Hindi mo ako maluloko. Arthur, Mama. Liz, Arthur, please. Huwag ka na makapagtalo pa sa mama mo. Liz, alam mo naman siguro na kahit kailan, hindi kita matatanggap bilang daughter-in-law ko. Kaya kung may natitira ka pang kahihiyan sa katawan mo, umalis ka na sa pamamahay ni Arthur. ma, ano ba? Alam ko naman ang dahilan kung bakit mo pinakasalan ang anak ko. Dahil sa pera, di ba? Matabang isda kasi ang anak ko. At once na mapangasawa mo siya, magbubuhay donya ka na at makakabayad na kayo sa mga pagkakautang ninyo. Ma, tama na, ano ba? Hayaan mo na lang siya, Arthur. Ano? Hindi ba totoo? Pineperahan mo lang kami. Ma, sige na. Makakaalis na po Okay, kayo. fine. Aalis na ako. Pero itong tatandaan mo, Arthur. Mas nakakalamang talaga sa'yo si Nelson pagdating sa paggawa ng decisions. Ayan! Puro na lang si Nelson na magaling. Palaging siya na lang yung bida sa inyo. Wala kayong ibang bukang bibig kundi si Nelson. Sige na po, ma. Umalis na po kayo. Kahit kailan talaga black sheep ka sa pamilya. Diyan na nga kayo. Arthur naman. Pagpasensyaan mo na biyanan mo, ha. Luba na kasi at ganyan ang ugali. Ginawa ko naman ang lahat para magustuhan ako ng mama mo eh. Kaso, ayaw niya talaga sa akin. Porque hindi naman daw ako galing sa mayamang pamilya. Kung ikaw na may dugong Chinese, ayaw pa niya para sa akin, lalo pa kaya kung purong Pinay yung pinakasalan ko? Siguro kung ginawa ko yun, matagal na akong tinakwil na mga magulang ko. Pero alam mo Arthur, nakakahalata na ang mama mo tungkol sa atin eh. Kung sa bagay kasi hindi mo talaga maiiwasang manghinala ang mama mo. Malakas talaga ang instinct naming mga babae. Matatanggap ka rin ni mama. Huwag ka maghinala. Maghintay ka lang. Anyway, huwag kang tumenga dito sa bahay. Oh, ito pero, mag-shopping ka. Pagkatapos, kung kulang pa yan, gamitin mo na lang yung credit card mo. Huwag na. Wala akong ganang lumabas ngayon eh. Saka, alam mo namang hindi ako mahiling mag-shopping, di ba? Anong gagawin mo dito? Papakalosyang ka dito sa bahay. Kailangan ko lang magpahinga ngayong weekend. Kasi pagdating ng Lunes, isasabak na naman tayong dalawa sa trabaho. Sige. Kung ayaw mo, ako na lang ang lalabas. Saka naman pupunta. Mag-happy-happy lang kami ng barkada. Inuman, bar hopping. Baka madaling araw na ako umuwi. Pero Arthur naman, napapadalas na yung pag-uwi mo ng madaling araw eh. Teka nga, huwag ka nga umasta na parang tunay kong asawa. Remember, palabas lang ito, Liz. I know. Pero concern lang naman ako sa'yo, Arthur. At saka kahit naman palabas lang tong pagsasama natin, asawa mo pa rin ako sa mata ng batas. Ay, nako, Liz. Sige na, aalis na ako. Anyway, wag niyo na rin ako ipagluto ng pagkain. Kakain na lang ako sa labas. Bahala ka. Ingat ka na lang. Tinis ko noon ang lahat. Kinain ko pati ang pride ko alang-alang sa pera. At sa halip na magpa-apekto, ay mas ginalingan ko pa ang acting ko bilang asawa ni Arthur. Naging maganda pa rin ang pakikitungo ko sa mother-in-law ko at sa mga kamag-anak ng asawa ko. Pero minsan, hindi talaga may iwasan na sumingaw ang mga pinakatatago niyong lihim. Hi Liz. Pwede ba akong maupo sa tabi mo? Nelson, of course. Maupo ka. Thank you Anyway, what brings you here? Nakita kasi kitang nagkakape rito kaya pumasok ako. Heto nga bago ako pumunta sa tabi mo, umorder muna ako ng sarili kong kape para masabayan kita. Maiba ako Kamusta na hipag ko? Ayos naman. Masaya naman sa married life. Talaga? Parang hindi naman ako naniniwala. Masaya ako, no? Whether you believe it or not. Buti naman napagtsatsagan mo yung ugali ng kapatid ko. Sanay na ako sa ugali ni Arthur. Suplado, snob, at minsan mga mata pobre. Pero kahit na ganun siya, hindi naman siya nakakalimot sa akin eh. Pagpasensya mo na yung si Arthur. Spoiled brat kasi kaya ganyan na ugali niyan. Mabait din naman niya kahit madalas sinusumpong ng topak. Anyway, niintay kong dumating yung asawa ko. Dito raw kasi kami magkita after ng work niya. Talaga? Anong oras naman daw siya darating? Ewan ko lang. Siguro papunta na rin yun. 5 o'clock na rin eh. By the way, ikaw, kamusta naman kayo ng girlfriend mo? Okay naman kami ni Serendipity. Going strong. Really?
Bakit parang malungkot ka? Akala mo lang yun. Well, nice to hear kung ganun nga. Liz? Yes, Nelson. Mahal mo ba talaga yung kapatid ko? Oo naman. Teka, bakit ka ba nag-aalinlangan sa pagmamahal ko sa kapatid mo? Hindi ba't palabas lang yung lahat? Ha? Paano mo naman nasabi na palabas lang namin ni Nelson ang lahat? Ay, okay. Liz, nasabi na sa akin ni Arthur ang totoo. Ano naman nung sabi niya sa'yo? Hinuli ko siya kung talaga bang mahal ka niya. At inamin niya sa akin na usapan niyo lang yung pagpapakasal para makuha ni Arthur yung mana niya mula kay Papa. Ganun? Sinabi niya talaga yun sa'yo? Sinabi sa akin ni Arthur na may kasunduan kayo na kapag naibigay na ng mga magulang namin ang mana niya, tsaka lang kayo magka-file ng divorce. Since sa Amerika nga kayo nagpakasal na dalawa. Sinabi rin sa akin ni Arthur na kasunduan niyo na kapag pumayag ka sa gusto niya, ibabayaran niya yung pagkakautang ng pamilya niyo sa bangko para mabawi niyo yung property niyo sa binangonan. Okay. Totoo nga yun. Palabas lang ang lahat. Sana sa akin ka na lang humingi ng tulong sa halip na pumasok bilang acting wife ng kapatid ko. Tutulungan naman kita na makabayad ng pamilya niyo sa bangko eh. Hindi yung pinababa mo pa yung sarili mo. Wala eh. Gulo-gulo na ako ng mga panahon na yun. I was so desperate to get back our property. Yun na lang kasi talaga yung kaisa-isang property namin eh. At mahal na mahal yun ng mama ko. Kaya ayun, napilitan kong tanggapin yung alok ng kapatid mo. Pero handa naman kitang tulungan ng walang kapalit. Hindi tulad niyan. Tinutulungan ka ng kapatid ko pero reputasyon mo naman ang kapalit. Sa pinasok mo, I doubt kung masaya ka pa sa buhay mo sa piling niya. Okay. Lahat. Kasama na ang titulo ko bilang Mrs. Chua. Lahat yun under our contract. Yes, I might be a contract wife of Arthur. But still, I can afford to be happy. Parang pinapalabas mo na pinakasalan mo nga ang kapatid ko dahil lang sa pera. Liz, I'm sorry to say this pero sa sinabi mo yan, parang pinatotohanan mo na yung mga sinabi sa'yo ni Mama. Nelson naman, huwag niyo naman sana akong husgahan. Hindi ako mukhang pera. At wala akong intensyon na samantalahin ang posisyon ko bilang legal na asawa ni Arthur. Liz, sinabi ko naman sa'yo dati pa na kahit anong problema basta kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin, di ba? Sana sa akin ka na lang humingi ng tulong, hindi sa asawa mo. Wala, Nelson eh. Nangyari na yun. At saka, hindi naman masama yun na itulong sa akin ni Arthur. Kasi, hindi ka dapat nagpakasal sa kapatid ko. Kasi Liz, Nelson, Han, ba't ka nandito? kanina pa ba kayo nag-usap ni Nelson? Hindi naman, Kuya Arthur. Wala pa kami 10 minutong nag-uusap. Liz, tapos mo na bang inumin yung kape mo? At tara, umalis na tayo. May dinner pa tayo. Konti na lang naman na tong kape ko. Sige, tara, umalis na tayo. Para hindi na tayo masyadong gabihin. Nelson, alis na kami ng asawa ko Bye. Sige, Liz. Tol, ingat kayo. Sige, bye. Sige, tol. So Liz, shall we? Let's go. Arthur, alam na pala ni Nelson ang lahat? Oo, magaling siyang manghuli. Nabuking niya ako pero nangako naman siya na hindi niya sasabihin yung totoo sa magulang namin. Liz, Bakit Arthur? next time, huwag ka na makikipag-usap o kahit man lang lumapit kay Nelson. Pero Basta Liz, ayoko makita ka nakikipag-usap sa kanya. Pero bakit Basta, Arthur? huwag ka na magtanong. Okay, fine. Sa pagkakataong ito, I admit na nung una kong pumasok sa trabaho sa kumpanya ay kay Nelson ako nagkagusto, hindi kay Arthur. At that time, my feelings for him is unbeatable. Kaya tuloy may pagkakataon na pumapalpak talaga ang acting ko bilang asawa ni Arthur. Anyway, simula noong maikasal ako kay Arthur ay sinubukan ko rin namang mahalin ang asawa ko. Oo, unti-unti siyang nagkakaroon ng puwang sa puso ko, pero si Arthur malabo. Sa tingin ko kasi noon ay hindi ako makukuhang mahalin ng asawa ko because he's so self-centered, ambitious at insensitive.
Minsan tuloy, napapaisip ako kung tama ba itong desisyon kong maging contract wife ni Arthur. Marami kasi ang pagkakataong nasasaktan ako dahil sa pababaliwala niya sa akin. But as always, I had high hopes na isang araw maaring magbago si Arthur at isang araw ay makuha din niya akong mahalin. Sinikap kong mahalin ang asawa kong si Arthur kahit tingin lang niya sa akin ay isang contract wife. Minahal ko siya ng walang kapalit. Kaso mukhang sinusubukan talaga ako ng tadhana dahil pinaglapit niya kami ni Nelson. Dahil doon, sa halip na mahalin ko ng buong asawa ko, ay nakihati roon si Nelson. Kung tutuusin, mas nakakalamang doon si Nelson kasi kami ang madalas sa magkasama bukod sa siya naman talaga ang unang lalaking minahal ko. Samantala isang gabi, Liz, Bakit Liz, pa, wait. Nelson? Bakit ka ba sumusunod-sunod pa sa akin? Pwede ba kita makausap? Okay, fine. O, anong pag-uusapan natin? Liz, ba't mo ba ako iniiwasan, ha? Hindi kita iniiwasan, pero... Ano yung ginagawa mo? Hindi ba't pang iiwas yan? Liz, alam ko, pinapaiwas ka sa akin ng asawa mo. Nelson, paano hindi naman ako paiiwasan sa'yo ni Arthur? Paano yung sunod mo sa akin? Ano ba talaga kailangan mo, Nelson? Hiwalayan mo na si Arthur. Ha? At bakit ko naman hihiwalayan ang asawa ko? Hiwalayan mo na siya, Liz. Hindi mo na kailangan ng pera niya. Diretsahin mo na nga ako. Mahal kita, Liz. Ano? Matagal na kitang mahal. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Pero Nelson... Liz, sa totoo lang, matagal ko na noong gustong sabihin na mahal kita eh. Kaso bigla ka na lang nagpakasal sa kapatid ko nun eh. Alam mo ba ha? Sobra ako nasaktan nun. Liz, ginagamit ka na ng kapatid ko para lang sa pansarili niyang interes eh. Huwag ka namang magpagamit sa kanya. Liz, hindi ako katulad ni Arthur. Hindi ako manggagamit. At saka, totoo yung pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo. Liz, nakikiusap ako. Hiwalayan mo na yung kapatid ko. Pero Nelson, paano naman yung girlfriend mo? Hiniwalayan ko na ang girlfriend ko. Huh? Hindi kami magkasundo bukod sa pera lang naman ang habol niya kaya nakipagrelasyon yun sa akin eh. Liz, hindi ko siya mahal. Kasi ikaw lang kaisa-isang babaeng minahal ko. Pero Nelson, ayoko magtaksil kay Hindi Arthur. ka naman magtataksil sa kanya kasi hindi naman kayo nagmamahalan. Nagkakamali ka, Nelson eh. Kung alam mo lang, mahal ko na si Arthur. Nagmamahalan kaming dalawa. Huwag mo kong lokohin. Alam kong hindi ka mahal at kahit kailan eh, hindi ka matututuhang mahalin ng kapatid ko. Hindi totoo yan. Liz, pinanganak si Arthur na manhid at makasirili. Huwag mo sayangin ang pagmamahal mo sa kanya. At saka, alam ko na ako naman talagang mahal mo ever since eh. Nelson, Sekretarya pa lamang kita, alam kong may lihim ka ng pagtingin sa akin. Halatang halata naman sa mga kinikilos mo na mahal mo ako hanggang ngayon. Liz, this time, magpakatotoo ka naman sa nararamdaman mo. Nelson, nagkakamali ka. Please naman no, sa akin mo na lang ibaling ang pagmamahal mo. Nelson. Yung pagsagot mo sa halik ko, napatunayan lang yun na mahal mo nga talaga ako. Ano, Liz? Papaka-plastic ka pa ba? Nelson, ang totoo niyan. Mahal din kita. I love you too, Liz. Liz! Arthur? Nelson! Arthur, kanina ka pa dyan? Halika nga dito, Liz! Arthur, Halika. ano ba? Bitawan mo nga ako, nasasaktan Halika ako nga dito. eh. Kuya, bitawan mo nga si Liz. Huwag ka makialam dito, Nelson. At kahit kailan, huwag ka nang lalapit sa asawa ko. Kasi kapag nakita ulit kita nakasama ang asawa ko, baka makalimutan kong kapatid kita. Arthur, palayain mo na si Liz. Oo, huwag mo na saktan pa ang loob niya. Hindi mo naman siya mahal eh. Sinong may sabi sa'yo na hindi ko mahal ang asawa ko? Nagkakamali ka, Nelson. Mahal ko si Liz at yan yung isaksak mo sa kokote mo. Hindi mo mahal si Liz. Kasi baka sarili ka eh. Mas mahalaga lang sa'yo ang pera at ang ambisyon mo. At sino ka naman para husgahan ng mga nararamdaman ko para sa asawa ko? Wala kang alam, Nelson. Liz, halika nga. Bitawan mo si Liz, Arthur. Lumayo ka nga sa asawa ko. Arthur, please, tama na. Nelson, sige na, aalis na kami ng Liz. asawa. Tara na, Liz. Halika na. Aray ko naman, Halika nga Arthur. Ano ba? Halika nga dito. Huwag mo naman akong hilahin, nasasaktan na Pumasok ka sa ako kotse, eh. dali.
Arthur, I'm sorry. Kaya kita pinapalayo sa lalaki kasi alam kong aagawin ka niya sa akin. Nung araw na nalaman niyang palabas lang lahat ng pag-aasawa natin, sinabi niya sa akin na mahal ka niya. Kaya kita nilalayo sa kanya. Arthur, ayoko na eh. Pagod na ako sa ganito sitwasyon natin. Kung hindi mo naman ako kayang mahalin, mas mabuti pa sigurong palayain mo na lang ako. Hindi, Liz. Basta hindi kita palalayain. Pero Arthur... Walang pero-pero. Basta akin ka lang, Liz. Simula noon ay nagulahan na ako sa mga nararamdaman ko. And I thought na mas mahal ko na si Nelson over Arthur. Yes, I tried to break up with my husband, pero matapang si Arthur. He never let me go at sa halip, tinrato niya akong espesyal. Although hindi siya vocal sa pagsasabi ng I love you, pero nararamdaman ko sa mga kilos niya na mahal niya ako. At that time, I was so confused. Samantala, isang araw, Liz, ba't nandito ka pa sa kwarto mo? Ba't ka ba nandito? Iwanan mo na lang ako. Nakapaghanda na kasi ng pagkain si Inyang. Tara na, kumain na tayo. Wala akong gana kumain. Liz, I'm sorry kung nasaktan kita ng ganito. Arthur, sinabi na nga ayoko na, di ba? Ayoko na ng ganito. Bakit? Palayain mo na ako. Bakit? Si Nelson ba? Siya ba mahal mo, Liz? Hindi sa mahal ko si Nelson, pero Arthur naman, pagod na ako sa ganito setup natin eh. Nabubuhay na lang tayo sa palabas. Nabubuhay tayo sa isang malaking kalokohan. Hindi ako matahimik, Arthur. Hindi na ako masaya sa sitwasyon natin na to. Ayoko ng ganito, ayoko na. Pero Liz, Tapusin na natin ang kalokohan na to, Arthur. I don't want to be a contract wife anymore. pero Liz, kasi, okay, I'm sorry. But please naman, huwag mo naman akong iwan, oh. I'm begging you. Pero bakit? Ano mang silbi ko sa buhay mo, ha? Wala naman, di ba? Nagpapanggap nga lang tayo bilang mag-asawa eh. Alam mo, sa totoo lang, nagsisisi nga ako kung bakit ako pumayag sa kalokohan mo. Tama nga si Nelson eh. Sana hindi ko nalang pinababa ang sarili ko. Nagpakasal ako just for the sake of money. Lumabas tuloy na mukha akong pera. Lalo na sa mata ng mga magulang mo. Arthur, alam mo naman na hindi ako ganong klase ng tao, di ba? Pero dahil nga sa pagpasok ko sa gulong to, nasira na yung reputasyon ko. Arthur, ayoko na eh. Hindi ko na kaya magpanggap pa. Mahal mo ba si Nelson? Oo, Arthur. Mahal ko siya. Noon pa lang na sekretary niya ako. Matagal na ako may gusto sa kanya. Kaso, alam ko namang at that time, hindi ako pwede magustuhan ng kapatid mo eh. Kasi nga, di ba, may nobya na siya. Kaya pilit ko na lang siya kinalimutan. Kaso hindi ko magawa. Eh ako, minahal mo ba ako? Bakit? Ikaw ba? Minahal mo ba ako? Hindi naman, di ba? Nagkakamali ka, Liz. Minahal kita. Pero bakit hindi ko naman maramdaman? Eh paano hindi mo mararamdaman? Eh nakatuon lang yung atensyon mo kay Nelson. Binuksan mo ba yung puso mo sa akin? Hindi naman, di ba? Si Nelson lang naman yung nandyan sa loob. Kaya paano mo mararamdaman yung pagmamahal ko sa'yo? Huwag mo ako lokohin, Arthur. Hindi mo ako minahal. Ginamit mo lang naman ako para sa pansarili mong interes, di ba? Ginamit mo lang ako para makuha mo ang mana mo. Kasi alam mo kung bakit? Kasi makasarili ka, Arthur. Ganyan ba yung tingin mo sa akin? Napakasama ako bang tao para hindi mo ako mahalin? Oo, Arthur. Yun nga ang tingin ko sa'yo. Napakasama mo. Kasi ilang beses mo sinaktan ang damdamin ko eh. Napakasama mo kasi ang manhid mo. Minahal kita noon, pero patuloy mo akong binabaliwala. Oo, hindi ka nga nagkulang sa akin pagdating sa pera. Pero hindi naman yun ang hinahanap ko sa isang asawa eh. Pagmamahal ang hinahanap ko noon sa'yo. Kaso, kahit nikititing na pagmamahal, wala akong nararamdaman sa'yo eh. Pero sa bagay, ano ba ang aasahan ko sa'yo? Samantalang, I'm just your contract wife. Mahal kita, Liz. Sa maniwala ka man o sa hindi. Siguro hindi lang ako expressive kaya akala mo hindi kita mahal. Hindi ko nagawang i-express sa'yo yung totoong nararamdaman ko. Kasi alam ko si Nelson lang naman yung mahal mo eh. At hindi ako.
Isa yun sa pinakamalaking pagkakamaling ginawa ko. Kasi, alam mo ba, sobra akong nasasaktan at nagsiselos kapag kasama mo si Nelson. Gusto kong magalit, gusto kong umiyak. Halo-halo ng emosyon yung naramdaman ko tuwing magkasama kayong dalawa. Liz, mahal kita noon pa man. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi palabas yung lahat. Nagpakasal ako sa'yo kasi mahal kita. Nagkataon lang na pinapressure ako ng mga magulang ko ng pakasal, kaya ginamit kong opportunity yun para ikaw yung pakasalan ko. Ayoko kasing maunahan pa ako ni Nelson. Kaya nung time na inalok na kita maging contract wife, actually hindi yun yung intention ko. Ang intention ko talaga, pakasalan ka. Tapos kapag naging mag-asawa na tayo, hindi na kita pakakawalan pa. I'm sorry, Arthur, pero kailangan na talaga natin tapusin to eh. Please, Liz. Huwag mo naman akong iwan, oh. Mahal kita. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa mga pinagsasabi mo, Arthur. Maniwala ka, Liz. Maniwala ka. Pagbigyan mo lang ako ngayon at handa akong gawin yung lahat. Makabawi lang ako sa'yo. Arthur naman, no. Please, tama na. Ayoko na eh. Huwag mo na ako paikutin pa. Oh, bakit mo sinara yung pintuan? I want you to see and feel how much I love you, Liz. Arthur, ano ba? Kalimutan mo na si Nelson. Maniwala ka sa akin, hindi siya magpapasaya sa buhay mo. Ako yun. At simula sa araw na to, hindi ka naiiyak at malulungkot pa. Arthur. Sa isang buwan, isang taon na tayong kasal. Please, Liz. Hayaan mo akong patunayan sa'yo na I'm worthy to become your husband. I love you, Liz. Arthur, wag. Sa unang pagkakataon ay nagsiping kaming dalawa ni Arthur. Yes, I lost my virginity to him, pero at that time ay wala akong pinanghihinayangan. In that act, I realized that there's something in Arthur that I shouldn't give up. At yun ay ang pagmamahal ko sa kanya. Pagkatapos noon, dun ko lang napatunayan na mas mahal ko ang asawa ko over Nelson. Kaya naman, Nelson, Liz, kala ko hindi ka na makikipagkita sa akin eh. Kamusta ka na? hindi ko na maipagkakailag. Pero, I'm not feeling well. Alam ko na kung anong dahilan. Dahil ba sa plano yung divorce ni Arthur sa Amerika? Exactly. Bakit hindi ka masaya? Nelson, wala na kasing dahilan para magsaya pa ako eh. At bakit naman? Nelson, I'm sorry pero hindi kita kayang mahalin. I just realized na mas mahal ko pa rin ang asawa ko. Kaya sana, Nelson, please understand. Ganun ba? So, after all, umasa lang pala ako sa wala. I'm sorry. Matagal ko na rin namang sinabi sa'yo na huwag ka nang umasa, di ba? Pero di ba sinabi mo sa akin dati na mahal mo ako? Pero Nelson, lumilipas ang panahon. Kasabay din nun, di ba? Nagbabago rin ang nararamdaman ko. Para sa inyo ni Arthur. Nelson, asawa ko ang kapatid mo. Natural lang na siya ang mahalin at piliin ko. Pero paano yung plano niyo na divorce? Hindi ko na itutuloy pa yun. Kahit malaki na nagastos namin kakalakad sa divorce papers na yun, hindi ko na rin itutuloy yun. Alam ba to ni Arthur? Hindi pa nga eh. Kaya ako nakapagkita sa'yo para alamin kung nasaan ang asawa ko. Ay, gusto ko siyang makita at makausap. Baka alam mo kung nasan siya. Okay, sige. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan yung asawa mo. Sa totoo lang kasi sobrang na ako nag-aalala sa kanya, Nelson. Matagal ko na kasi siyang di nakikita eh. Namimiss ko na yung asawa ko. Mahal na mahal mo nga yung asawa mo, no? Swerte-swerte niya. Nelson, sana mapatawad mo pa ako kung hindi kita kayang mahalin. Kung napaasa kita. Oo, maaring hindi ako ang babaeng para sa'yo. Pero hindi pa naman huli ang lahat, diba? Darating din ang panahon na mahanap mo rin siya. Yung babaeng para sa'yo. Ay, sana, Liz, hindi ka nagkamali sa pinili mong desisyon. Sana mahalin ka nga ng kapatid ko. Nelson, marunong magmahal ang kapatid mo.
Maaaring hindi siya expressive, pero marunong siyang magmahal. Magpahalaga ng tao. Alam ko, Nelson, mahal din ako ni Arthur. At kaya lang niya gusto makapag-divorce sa akin dahil sa inaalala niyang kalagayan ko, ang kaligayahan ko. Iniisip niya kasi na hindi siya magpapaligaya sa akin eh. Iniisip siguro niya na hindi ko siya kayang mahalin. Pero nagkakamali siya, Nelson. Kung papipiliin ako ng isang taong mamahalin, walang iba kundi sa Arthur lang yun. Okay, sige. Sana maging masaya kayong dalawa ni Arthur. Huwag kayong mag-alala. Nasa inyong buo suporta. Sorry talaga, Nelson. Okay lang, sige. At salamat sa lahat. Tara, ihatid natin sa tinutuluyang bahay ni Arthur. Salamat. Ito na tayo. Sige na, kumato ka na. Mag-usap na kayong dalawa. Sige na, Liz. Liz na ako. Nelson, salamat talaga. Mag-iingat ka. Thank you. Bye, Liz. Bye. Arthur? Arthur! Si Listo! Buksan mo naman yung pintuan, oh! Arthur! Anong ginagawa mo dito, Liz? Sa makalawa pa ilipad natin, papuntang Amerika. Arthur, hindi na ako makikipag-divorce sa'yo. And that's final. Pero mahal mo si Nelson, di ba? Hindi ko siya mahal. Arthur, ikaw ang mahal ko. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi ka magiging maligaya sa akin. At paano mo naman nasabi yan, ha? Arthur, ikaw na nga yung mahal ko. Ikaw lang. Basta itutuloy ko pa rin ang divorce. Hindi, Arthur. Hindi ako papayag. Hindi tayo maghihiwalay. Pero Liz, Hindi ako makikipaghiwalay, sinabi eh. Mahal mo ko. Mahal kita. Please, Arthur. Huwag mo na pahirapan pa yung sarili mo. Huwag na natin pahirapan pa sarili natin. Mahal kita. So please stay with me. huwag kang mag-alala. Mahal kita, pero nangangamba lang ako na baka iwan mo rin ako. Hindi, Arthur. Buo na ang desisyon ko. I'm 100% sure na mahal kita. Makakaasa ka sa akin na hindi kita iiwan. Kaya Arthur, please don't hesitate to love me. Liz, I love you. Sige, wala nang divorce. Liz, I promise you, hindi kita iiwan. And I will love you forever. I love you, Arthur. So paano na yung pagpunta natin ng Amerika? Itutuloy pa ba natin? Of course. Pero hindi na para sa divorce, kundi para sa second honeymoon. Sige, gusto ko yan. Arthur, magsimula ulit tayo bilang mag-asawa. Yung totoong mag-asawa na. And I know, sa pagkakataong ito, alam ko magiging masaya na ang lahat. Oh, Liz, magsisimula ulit tayong dalawa. Hindi na natuloy ang paghihiwalay namin at nagsimula ulit kami. I devoted myself to my husband at ganoon din siya sa akin. And as expected, naging masaya kami simula noon. Sa ngayon, ay may 4 na kaming anak ni Arthur at masayang-masayang pamilya namin. At bagamat medyo busy kami sa negosyo, sinisigurado namin na may oras pa rin kami para sa isa't isa. Sa pagkakataong yun, ay wala nang pagpapanggap. Lahat, totohanan na. At masaya kami ni Arthur ngayon kahit na nung umpisa ay hindi masyadong kagandahan ang nangyari. Anyway, hanggang dito na lamang ang sulat ko. I hope you will find time reading this letter. Sana mapili nyo itong i-edit. Thank you very much and God bless sa inyong lahat.